Maraming tricycle driver ang dinagdagan ng kanilang biyahe at oras sa kalsada para sumapat ang kita sa pang-araw-araw. Malaking porsyento ng pasaheng nakukuha nila napupunta lang sa gasolina. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa Quezon City, si Mobile Journal Amy at Shenza. Amy, nasaan toda ka ngayon? Ako, Pops Jay, sumama ako dito kay Kuya Jun para nga makita natin kung ano nga ba yung nangyayari sa isang araw ng isang tricycle driver. Pero bago yan, kwentuhan ko lang din kayo kung ano nga ba yung nangyari kanina dito mismo sa Cubao kasi doon tayo nagsimula. Kanina bago din magsimula ay nakita natin yung day 2 nung rally para doon sa pagtaas nga ng fare hike pati na rin yung pag-alis ng oil deregulation law at suspension nga ng excise taxes. So dito, nagsimula naman 10:30 a.m. Sinamahan ko ng medyo swertihan lang din talaga yung nangyayari na pag-ikot namin, along the way may nakukuha kaming mga pasahero dito. At yun nga, sinamahan ko na rin si Kuya Jun na kumain na rin ng lunch para nga makita natin ano nga ba yung nangyayari sa buhay ng isang tricycle driver. At nakwento niya sa akin, Pops Jay, na napakatumal nga nakita ngayon ng mga tricycle drivers tulad na lang din ng mga narinig natin na kita sa mga jeepney drivers. So, tama na dinadagdagan na rin talaga nila yung oras nila para nga makakayod at syempre para may pangkain sila sa pang-araw-araw. Swerte para kay Kuya Jun na may lakas pa nga siya para nga gawin ito dahil para sa kanya, bukod sa kinakailangan, syempre, gusto niya rin daw talaga itong ginagawa niya dahil for 24 years driver siya at ngayon na lang na bumalik siya ulit sa pagmamaneho ng tricycle, talagang naging maganda naman yung takbo. So far, yun nga lang naging mahirap ngayon na tumataas nga yung presyo ng produktong petrolyo. Pero ito, tanong ko si Kuya Jun, habang nagmamaneho, subukan na. Kuya Jun, kamusta naman araw mo ngayon bilang tricycle driver? Ma'am, medyo maganda. Tama lang, pero may kunting sobra dahil nga paano, may biyayang umakit ka ng umaga. Ngayon, kaya nadagdag yun sa aming kita sa araw na yun. Ayun Kuya, matanong lang din, gano'n ba kahirap talaga, gano'n kalaki yung naging pagbabago kasi nga may mga ganitong pagtaas ng presyo ng petrolyo? Malaking magbabago dahil una nga sa lahat, tumaas ang petrolyo natin. Di naman dahil pamasahe. Kaya talo lang isang maralitang driver na kumita ng malaki. Dahil sa pagdating ng gasolina yan. Talo lahat. Walang nanalo. Ayun, Pops J, actually kanina din habang nag-iikot-ikot kami dito, minsan pumipila siya dun sa may mga toda talaga ng mga tricycle driver. Minsan medyo may titigilan sa mga spots dito, though sabi niya medyo kailangan lang limitado yung oras para nga mas mabilis daw na makakuha ng mga pasahero, Pero yun tulad na nasabi din ni Kuya Jun, medyo sinuwerte pa siya dahil kanina may mga nagbibigay ng labis din na bayad, extra payment. Dahil nga naintindihan din naman daw nila yung sitwasyon nga ngayon ng mga driver, Pops J. Amy, gaano karami ang pinasada nyo ni Kuya Jun simula kanina? Simula kanina actually, mga siguro nasa around 15 to 20 na ngayon, Pops J, yung mga pasahero. Though, kung titingnan din daw, sinasabi nila before the pandemic pa, ay mas marami daw talaga yun. Naging marami din kasi daw yung available modes of transportation. Kaya medyo humina yung sa kita na tricycle. So yun, nasa around 15 to 20 passengers na, if I'm not mistaken, Pops J. At mamaya tingnan natin magkano nga ba talaga yung kinita dito ni Kuya Jun dahil nung tinatanong ko din kung magkano nga ba yung sa full tank. Sabi niya hindi naman daw nila talaga pinufull tank kasi meron din daw mga sitwasyon dito na ninanakaw yung sa may langis nila. So hindi daw talaga nila pinufull tank. Pero tingnan natin mamaya, for sure magpapagastos si Kuya Jun dahil nga medyo nakaikot-ikot na rin kami dito sa Cubao, Pops J. Amy, may pasahero ba kayo ngayon o ikaw lang ang sakay ni Kuya Jun? Kanina, Pops J, na nagsisimula ako magsalita, merong pasahero, papunta siya doon sa may LRT. Ngayon, babalik kami doon sa usual na tinatambayan ni Kuya Jun dito mismo sa area na ito. Ito na, sa likod na namin. Actually, dyan siya tumatambay para nga daw mas mabilis yung magiging pagkuha niya mismo ng pasahero. Amy. So, ayun yung mga
ginagawa niya, parang diskarte na lang din daw. Amy, kamusta naman ang kita? May maiuwi na ba siyang magandang kita ngayon? Amy? Kasi, Oo. Doon siya, Go. yun, dito siya nakatodo talaga sa, sa may Cubao, doon sa may Aurora Boulevard. And kapag napalayo pa, Pops J, ay kanina, nakaabot kami ng 19th Avenue. So pag ganun daw kalayo, umaabot ng 150 pesos. So yun yung kinukuha, ay yung binibigay sa kanya nung pasahero na nakasakay dito. So yun, malaki-laki yung naging kita niya dahil nga din sa mga ganong layo, which is bihira lang din daw naman mangyari. Alright, maraming salamat at kumapit kang maigi dyan. Baka malaglag ka ha, sa pag-angkas mo kay Kuya June, Mobile Journal, Amy at Shenza.